May mga meron nyo na ba yung bagong sistema sa kantin ngayon? Ay, yung cashless ba yun? Actually, na-try ko nga siya kanina eh. Super ganda na. Mas napapadali yung mga trabaho ng staffs. Then, syempre, hindi na sila mag-aanap ng panukuli, di ba? Tama. Tsaka yung parang guys ID natin, tap-tap na lang ayun. Super cool ah. Speaking of ID, di ba dalawa na yung entrance natin? Iba yung sa elementary, tapos sa junior high school and senior high. Oo, di ba parang mas papadali niya talaga tayo? Hindi na tayo sisiksikan dun sa mga entrance natin. Pag Uy, magaling si tayo. Sir Ro. Good morning, Good morning. Kamusta naman kayo? Okay lang ba kayo? Kamusta naman kayo, Nak? Okay ba sa inyo yung bagong kantin tsaka yung bagong gate? Okay na okay po sir. Mas ano po siya, mas maganda po siya compare last year. Mas madali po siyang gamitin. Gusto kasi natin dito sa St. Martin is nag-a-advance din yung technology natin. Kasi alam naman natin innovators tayo. And another thing is, tumatanggap na din tayo ng other religion. More open na tayo para sa kanila at may ino-offer din tayong us para dun sa mga less unfortunate or may mga ginagawa personally. Ang cool talaga, no? Talagang isinasabuhay at ini-implement po nila yung mga statements sa vision at mission ng school natin. Tapos sir, parang, di ba naging advanced na rin tayo? Pero still curious pa din ako kung ano ba talaga yung pinagmula ng St. Martin? Totoo, sir, pwede niyo po ba kami kwentuhan kung okay lang po? Pwede kong ikwento, mahaba pa naman ang time ko. Ngayon, ikukwento natin ang storya ng St. Martin de Porres Catholic School of Giginto, Incorporated. O tara, dito tayo. Humility, simplicity, charity, and innovation. Ito ang mga bagay na pinapahalagahan at isinasabuhay ng isang simple ngunit kilala bilang puno ng pagmamahal na paaralan ng St. Martin de Porres Catholic School of Giginto. Ngunit, hindi naman agaran yung tagumpay ng institusyon na ito. Maraming naghahangad ng dekalidad na edukasyon sa bayan ng Giginto. Kaya noong inaprubahan ang pagpapatayo ng paaralan sa poblasyon noong December 13, 1978, sa ilalim ng pamumuno ni Lubhang Kagalang-galang si Rilio R. Almario Jr. DD, ang obispo ng Malolos, ay maraming natuwa at na-excite para sa hinaharap ng mag-aaral. Nang maipatayo ang gusali katabi ng simbahan, ay nagsimula na silang tumanggap ng kindergarten hanggang grade 1. Pero sa awa ng Panginoon, ay binigyan tayo ng pagkakataong bumuo ng elementarya upang mas marami tayong kabataan na maturuan tungkol sa ating Panginoon. At alam mo ba na 2009 ang groundbreaking para sa bagong gusali na ipinatayo nila noon at noong 2010 lamang ay natapos na ito sa tulong ng mga nagmamahal at sumusuporta sa paaralan natin. Pagkatapos ng tagumpay ng elementarya, ay inilunsad ang high school na sektor ng paaralan noong 2012 sa ilalim ni Reverend Father Flormonico A. Cadiz bilang rektor at Sister Helen G. Castillo bilang punong guro. Ito ang dahilan para mas lalong mapaigting ng institusyon ang nais nilang makapagpamahagi ng kaalaman at pananampalataya sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang bahagi ng Giginto at mga karatig na bayan. Napakaganda at puno ng saya ang lumalaking paaralan natin at mas lalo pang napaganda ang edukasyon noong inilunsad ang K-12 curriculum ng DepEd. At sa tulong nila Reverend Father Reynaldo V. Rivera na nooy rector at Sister Emelita P. Cruz OP na punong guro ng paaralan noong 2016, mayos lang pinasinayaan ang senior high school at ang daming mag-aaral ang nakaranas ng kalidad na edukasyon na puno ng mga aral patungkol sa kanilang sarili, pananampalataya, pakikipagkapwa-tao at pagpapanatili sa kalikasan. Ang pinakamatinding pagsubok na yata ay noong nagkaroon ng pandemic noong 2020. Maraming nabahala sa edukasyon ng mga mag-aaral at maraming nawalan ng trabaho dahil lahat ay siniguradong nasa seguridad ng kanilang tahanan. Buti na lamang sa pamamahala ng ating school rector na si Reverend Father Arnold S. Pungay, PhD, M. at Mother Virginia M. Villaluz, OP, ang ating punong guro at ang sektor ng edukasyon ay nakapaglunsad sila ng online distance learning na nakapagpabuhay ulit ng pag-asa sa puso ng lahat. Dahil hindi natigil ang pag-aaral sa gitna ng pandemyang nararanasan. Bilang pagtugon sa tawag ng pagkakawanggawa at pagbibigay, ay nakitulong ang ating institusyon
na mabigyan ng libreng pag-aaral ang ating mga senior high school students noong 2021 to 2022. At mayroong iba't ibang paraan tulad ng regular, modular o ALS na nagbibigay ng kakayahang umangkop at pumili ng sistemang naaayon sa kanila dahil naniniwala ang SMPCS na lahat tayo ay may karapatang matamasa ang kalidad na edukasyon. Ano man ang estado sa buhay, hindi kailanman iyan magiging hadlang upang maabot ng isang taong may pangarap sa buhay ang kanyang mga minimithi. At alam mo ba, marami nang nagbago sa St. Martin ngayon. Tulad na nga ba ng pagpapagawa ng bagong SMPCS stage sa loob ng campus. At dito na nga ba ginaganap ang mga awarding, performance, flag ceremony, at iba pa mga events sa patungkol sa ating paaralan. At alam mo din ba na nagkaroon na tayo ng bagong St. Martin de Porres statue sa loob ng campus? At sunod na nga dito ang pagpapagawa ng St. Joseph at St. Ildefonso Building na sa tulong ng mga nagmamahal at sumusuporta sa ating paaralan ay isang napakalaking dream come true. Dahil sa tulong ng dalawang building na ito ay mas marami pa tayong Martinians na ma-accommodate sa ating paaralan. Dahil sa pagpapagawa ng dalawang building na ito ay mas gumanda pa ang sistema ng edukasyon sa ating paaralan. Dahil mas dumami ang facilities para sa ating mag-aaral at mga guro. At ayun na nga ang St. Martin ngayon. Hindi man perpekto, ngunit marami nang naabot at marami pang matutulungan. At doon nagtatapos ang kwento kung saan nagsimula ang St. Martin de Porres Catholic School of Hilito. Okay, start na po tayo. Please introduce yourself po. State your name, grade and section, and ilang years ka nag-aaral dito sa St. Martin's. Hi, I am Chanel Ayasha, civilian. I am Angela Christoph P. Maramot. I am Charles Joseph L. Ricarte. From grade 6 St. Joseph, and I have been studying in SMPCS for 6 years. From grade 10, St. John Paul II. I have studied in SMPCS for almost 12 years. I am currently grade 12, Our Lady of Assumption, currently taking the strand of ABM, and I am here in my 13th year journey here in St. Martin. Paano mo mailalarawan ang iyong buhay bilang estudyante sa ating paaralan? As a Martinian, I would describe my life here as happy, educational, and lots of fun. My 6 years experience here has made me happy in many ways. With my friends, with my achievements, with my awards, and many more. And St. Martin has made many people happy here for 40 years, 45 years. In my 13-year-long journey here in St. Martin, I guess I could consider it as a up and down story. It has been a learning experience for me as I grew up and as I saw St. Martin continuously innovated. Pero, yun nga, my life here in St. Martin has been very instrumental as I grew up. It became my second home, despite of the challenges na na-experience ng isang typical na St. Martin. So, despite of all of that, I've learned many things and I've seen many things here in St. Martin. How do you envision SMPCS 10 years from now? I envision that my school, SMPCS, in 10 years have adapted well to the advancements made by our society, not just in terms of technology, but also in terms of social development. It actually started as a joke 2 years ago. So I envision St. Martin from 10 years ago, from 10 years now, as a growing and continuously developing university. So we love to call it SMU or St. Martin University. So before the pandemic, actually, senior high school only composed of one section per each grade level. And after the pandemic, as we recovered, we were continuously growing as a foundation na. So the senior high school foundation has grew and rise above horizon unexpectedly. So I only see this expansion as a beginning, and I only envision this community and foundation to rise above expectations. Good morning po, ma'am. Can you please introduce yourself muna po? Good morning. So I am Mrs. Carolina P. Marcelo, the appointed principal of the Senior High School Department. Ako po si Miss Rizalina C. Suerte Felipe, Assistant Principal ng Junior High School Department.
Anong taon po kayo nagsimulang magserbisyo sa ating paaralan? Nagsimula ako dito sa ating paaralan ng St. Martin de Porres Catholic School of Ginto ng taong 1989. Nagsimula ako maglingkod dito sa St. Martin noong 1987. Bakit dito nyo po napiling magserbisyong magturo at maghatid ng kaalaman sa mga bata? Isa sa mga dahilan kung bakit ako dito napadpad sa St. Martin de Porres, sa kabila ng mga marami din naman na paaralan na aking pinag-applyan, ay sapagkat naririto ang kaibigan ng madre ng aking tita Esther at naging malapit kami sa kanya noong ako ay bata pa. So ito yung napili kong paglikuran dahil ito lang yung private Catholic school na malapit sa aming tirahan at marahil dito ako tinawag ng Panginoon para makapagturo sa mga mag-aaral kasi nga ito yung una kong pinag-apply na school at until now nandito ako. Ilarawan niyo po ang inyong mga naging karanasan sa ating paaralan. Yaong mga pagbabago inyong naranasan mula noon hanggang sa kasalukuyan. Nung nagsimula akong magturo dito sa St. Martin, halos isang building lamang ang matatagpuan dito. At lahat halos ng classroom ay doon na rin matatagpuan. Mayroon kami isang faculty room na para sa lahat sapagkat ito ay elementary school lamang. Sa pagdaan ng mga taon, of course, maraming mga pagbabago, lalo na yung pagdaragdag ng building sapagkat nadaragdagan na ang mga bata na nagsisipasok dito dahil ang alam, siyempre, at kilala ng mga taga dito at kahit taga ibang lugar na maganda ang turo dito sa St. Martin at gustong-gusto nila na magsuot ng uniform ng St. Martin at mapabilang dito sa paaralang San Martin. Marami siguro yun, pero sa mga naging karanasan ko dito bilang isang guro sa ating paaralan, masasabi ko na ito yung naging pangalawang tahanan kung saan naramdaman ko na mayroon akong naging sandigan sa oras na aking pangangailangan. Hindi man ganoon kalaki yung tinatanggap nating sweldo bilang isang guro kumpara sa tinatanggap ng mga guro sa public school. Yung samahan dito, masasabi ko na di man ganoon ka perfecto, pero mararamdaman mo yung kabilang ka sa isang pamilya, yung sa VCS family. Na dahil dito sa ating paaralan, ito nga yung parochial school, dito yumabong at lumalim ang aking pananampalatayang Katoliko. Maraming mga spiritual formation, and activities na provided ng school. Hindi lamang sa ating mga mag-aaral, mga magulang, pati na rin sa mga guro at mga kawani ng paaralan. Na ang mga ito, masasabi kong nakatulong sa akin upang lalo kong makilala si Kristo at mapalapit sa Kanya ng gusto. No? At until now, hanggang sa kasalukuyan, yung patuloy na nating paghingi ng tulong at panalangin sa ating Mahal na Birheng Maria, ng ating mahal na ina. No? Na sa anumang oras ng buhay natin dito sa paaralan, oras ng kalungkutan, oras ng kasiyahan, anumang mga pagkakataon sa buhay, nandoon yung pasasalamat natin sa Kanya na patuloy tayong ginagabayan sa ating mga pananalangin. At marami pang mga bagay ang nagpayaman sa ating mga karanasan dito sa paaralan o dito sa SMPCS na kung iisa-isahin ko, baka hindi tayo matapos sa interview na ito, no? Saka kuhanin ko na yung pagkakataong ito na makapagpasalamat una sa Panginoon, sa ating Panginoong Diyos na dito niya ako inilagak sa isang misyon ng pagtuturo at paglilingkod. Pangalawa, sa ating mga naging rectors at mga naging principal ng paaralan mula pa noong una na naging malalay at lumabay sa aming lahat. Hindi sa mga guro at mga kawani, sa ating mga mag-aaral, mga magulang, at ang alumni ng paaralan na sama-sama na naglalakbay patungo sa isang layunin na makarating tayong lahat sa kaharian ng Diyos.
Yun lang po. Thank you po. Salamat. Ayun lang po, ma'am. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. Yun lang. Thank you. Thank you.